Hello guys, magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo ngayon. Oo nga pala, pagpasensyahan nyo na po na hindi po kami nakapag-upload nung mga nakaraan. Kasi po, nabisi lang po yung mga kasamahan sa Binatang Pulubi. At meron kaming mga kunting naipon, kaya para may panggamit kami muli. Ngayon po ay samahan nyo po kami. Dahil sa pagkakataon po nito ay meron po tayong special guest na i-interviewin po natin at ito po ay magtataho. Itong special guest po natin ngayon, mga mahal naming mga kaibigan at sa lahat po, ay siya po ay isang masipag at mapagmahal sa pamilya at mabait din po ito. Alam nyo ba guys na ang isang magtataho ay hindi biro po ang kanilang mga ginagawa? Bakit nasabi po namin na hindi biro po ang kanilang mga ginagawa? Unang-una po, gigising po sila ng madaling araw. Tapos maliligo at pupunta po ng factory para i-ready po nila ang kanila pong kukunin ng mga produkto na ito po'y taho. At yun po ay maghahanda po sila para paglutuan ng kanilang arnibal o ginatawag na yon arnibal o sauce na ito'y panghalo sa taho. At yung sa factory po, kukunin po nila taho po o yung soya. Pagkatapos po nilang mag-prepare ng taho, ang ginagawa pa po nila, kukunin na po nila at pupunta po sa kanilang area para ilalakho na po yung super hota o yung tinatawag na taho. Yan na po yung soya. Kasi po ganito, ang lifespan po ng taho, aabot lang po yan ng 7 to 8 hours. Hindi na po yan pwede pagka bukas, ibebenta mo pa. Hindi na po. Bago po talaga lagi ang taho. Tara guys, excited na po ako na ma-interview po natin yung magtataho. At kayo din po, excited na din po kayo na ma-interview natin na ang ating special guest na magtataho. Tara po, samahan niyo po kami. Teka lang po pala guys, nakita nyo po ngayon yung lawak ng palibot po natin. Ayan, tingnan nyo po. Ayan. O nga po pala, kung hindi nyo po itatanong, dito po tayo ngayon sa Crocodile Park. Ito po yung sikat na sa Davao City, Crocodile Park. Hindi po tayo sa zoo, kasi na ang zoo po nasa loob po doon. Tsaka dito tayo, malamig kahit nasa alas 12 na po tayo. O, lakas ng lamig o simoy ng hangin. Tsaka presko. Marami pong nagbabanding po dito, picnic, at saka sa pamilya po nila. Saka ngayon, puntahan na natin ang ating special guest na masipag na magtataho. Tara po! Dito na po tayo ngayon guys, nagprepare na po yung special guest po natin ngayon na magtataho. Siya po ay nagre-ready na po. Tara po, kausapin na natin. Boss, good morning sa'yo boss. Kumusta? Ito yung special guest po natin ngayon na i-interviewin. Boss, ano nga po yung pangalan niyo boss? Ako nga pala si Armando Hingpit. Armando Hingpit. Opo, isang magtataho. Magtataho. Ayun, guys, ito pala po si Boss Armando Hingpit po, na isang masipag na magtataho. Sa nagtataho po kayo, ano po yung ginagawa niyo po ngayon? Dito po, nag-prepare na po kayo. Sa ngayon po, boss, ano po yung ginagawa niyo po dito? Sa ngayon po, boss, ay sa ganitong mga oras, siyempre wala naman tao dito sa part, ay wala tayong makikitang tao. So ang ginagawa ko po dito, usually nagdala po ako ng duyan para sakali magpapahinga po ako dito. Magpapahinga. Kasi mamaya pa po silang hapon siguro babalik. Yan, may mga tao.
So mamayang hapon pa po yung Opo. tinda nyo po. Opo. Galing, no? Tapos ngayon magpapahinga kayo, may niready kayo ng mga para magpahinga sa Opo. duyan. Nagdala ko ng duyan. Ayun, galing. Kaya pala para mag-relax din po kayo. Opo. Oo nga po pala, boss. Explain po natin sa lahat. Ano po yung mga dala nyo po na dalawa po yung balde o tube? Ito namang sa kabila po, ito po yung dito po natin makikita yung arnibal at saka yung sago. Sago. O yan yung sago. O yan, oh, malalaki yung sago nyo po, no? Po. At saka yung arnibal, Arnibal, may ayun. langka pa. Yun Opo. yung original na masarap, no? Kumbaga yan po ang flavor niya po. At saka yung may tapioca balls at saka buba, no? Opo. Galing, ah. Ganda ng mga mo, boss, no? Ingredients. Tsaka sa Opo. kabila naman po. Tapos ito naman sa kabila ay ito naman yung gatas ng soybeans. Soybeans. Oh, ito Pakitingin po. mo po sa lahat. Ayan po. Ito po. Yan po yung soya o beans o ginawa na po ng taho. Ayan. Sarap po yan. Opo. Kintab, no? Po. Malinis po yan. Malinis po Opo. talaga. 100%. Oh, ganda. Kintab. Hindi siya magaspang. Hindi. At saka ito naman po, boss. Ito naman yung nilagyan natin ng mga baso, yung yung cup niya. Wow! Galing, oh! So ang mga cup natin ay Ito yun. ginagamit natin dito ay Mga melty size na po. Wow, at saka yung malalaki yung straw, tama nga talaga, melty size, oh. Lalaki nito, oh. Galing, husay, oh. Ganda ng para ano. malinis po siya tingnan po. Malinis nga po talaga. Ito yung mga big size nyo po, na pinakamalaki. Opo, opo. Oh, galing. Ayos po, oh. Okay. Yan na po, sa karamihan, ito na po, ni-ready po pala ni Boss Singpet. Ulitin namin, si Boss Singpet ay isang masipag na naglalako ng taho dito po sa Crocodile Park o sa mamaya maraming tao po dito. Tingnan niyo naman po yung paligid natin. Yan. Napakalawak po yan. Ayan. Mamaya maraming tao po dito. Mga bandang 3:00 ng hapon. Kaya boss, salamat po ng marami sa konting kaalaman na oo nga po pala guys, dito pala kami kumuha ng paraan para gawin din po namin melty size yung taho namin. Ako nga pala si Armando Hingpit na isang magtataho. Sa aking pagtataho noon, so napakahirap talaga kasi dati ay hindi pa ito ang ginagamit ko. Kumbaga pinapasan-pasan pa ito gamit ng bamboo or kawayan. Kaya medyo mahirap siya talaga kasi lalakarin mo lang bawat kanto ng bahay na dadaanan mo kung saan mo gustong pumunta na may mga kanto at mga bahay para may mabenta tayong taho. So sa paglalako naman namin ay hindi biro kasi paglabas namin sa aming bahay ay andun yung init, napakainit, napakatirik ng araw. Tapos bandang hapon ay umuulan. So mahina yung bentahan namin sa taho. So hindi siya nauubos. So yung taho naman na hindi namin nabenta, kumbaga hindi siya naubos, ay ang ginawa namin doon ay dali namin sa aming bahay. Tapos ipakain namin sa aking mga pamangkin. Tapos yung sobra, so halos hindi siya maubos. So ginagawa naming tofu or tokwa. So kaya namin ginagawa yung taho na tofu kasi hindi na siya pwedeng ibenta kinabukasan. Kumbaga panibago na namang taho ang ibenta namin. Kaya ko pinili itong pagbibenta ng taho kasi marami yung mga benefits na makukuha ng tao. Pangalawa, kahit ganito lang yung kitaan ng taho, kahit konti lang, pero kahit papaano ay sapat na sa aming pangangailangan araw-araw sa aking pamilya. Pangatlo, kahit ganito lang yung kitaan namin sa paglalako namin, so ang naka-advantage lang doon ay wala kaming amo. Okay. Pangapat, pinili ko itong paglalako kasi dito ako masaya. Kumbaga masaya akong
naglalako. Kumbaga trabaho naman to eh, hindi naman to no sideline. Kumbaga ito na yung kabuhayan ko, pinakapakain ko sa aking pamilya. Kaya ito na ang pinaka the best sa aking paglalako. Bago ako nagtaho ay ang unang-unang kong trabaho ay isa akong construction worker. So dumaan ako ng labor, dumaan yung hanggat naging helper, hanggat karpentero, mason. So hanggat dumating yung panahon na halos kaya ko na yung aking trabaho, halos magampanan ko yung trabaho sa job site, ay ginawa akong foreman. So nagiging foreman ako ay 4 na taon. Ang huli naming project ay natapos namin 'yon. Nung huli naming project ay natapos namin bago ang pandemic. So nung kasagsagan na ng pandemic ay wala na kaming makukuhang project. Pagkatapos sa aming project, so sa kasagsagan ng pandemya, sa doon na nag-alala na ako sa aking pamilya kasi kung saan ako kukuha ng pangtustos sa araw-araw ng pangangailangan sa aking pamilya. May naging kasama ko sa trabaho at siya ay dati ring nagtitinda ng taho. Kaya siya mismo ang nagturo sa akin kung paano magbenta ng taho. Nung na-invite na ako ng aking katropa na magbenta ng taho, so gusto ko na sanang magbenta. Kaso nga lang, ay hindi pa ako nakakita ng kapital. Kasi kailangan mo ng kapital para makatinda ka ng taho. Mabuti na lang, may isa akong kaibigan na nagmamagandang kalooban na pinahiram ako niya ng puhunan para maka-start na ako sa paglalako. So sa ngayon, ito na sa awa ng Diyos, ito na ho yung aking kabuhayan. Andito na pala tayo sa Davao, sa Crocodile Park. Kaya kung gusto nyong pumunta dito ay dito lang ko araw-araw. So kita-kits lang tayo dito. So sa lahat ng mga nagbebenta ng taho sa buong Pilipinas, laban lang tayo. Huwag tayong mapanghinaan ng loob. Kahit matirik man ang araw o umulan, bumagyo, basta para sa ating pamilya ay gagawin natin. Kahit konti lang yung ating mga benta, kahit paano minsan hindi mauubos, laban lang tayo. Basta ang ating ilagay sa ating isip ay marangal ng ating trabaho. Ayan, shout out sa aking mga kasama at mga kakilala ko. Shout out kay Ruben Balauro, Ronald Balauro, at saka sa dati kong mga kasamahan, Ivan Escobar, Eugene. Ayan, shout out. Si Kenny Moreno, shout out. Ayan, si Kuya Willie at saka si Kuya Jimmy, shout out. Sa gustong bumisita sa aking Facebook page, ang pangalan niya ay Dodong Panday. At huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share, at paki-follow na rin sa ating Facebook page. At sa akin namang YouTube channel ay humihingi po ako ng paumanhin na dalas lang po akong naka-upload kasi hindi na tayo nagkaroon ng project. So, sa gustong bumisita sa ating YouTube channel ay ang pangalan natin ng YouTube channel ay Dodong Panday pa rin, katulad ng ating Facebook. So huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like naman at paki-share na rin sa ating mga videos. Maraming salamat po. Ngayon po guys ay nasaksihan po natin yung binahagi ng
ni Bossing Pet ang kanyang buhay noon bago siya nagtaho. Tara guys, puntahan natin at tikman natin yung produkto niyang taho na masarap. Boss, titikman namin yung taho niyo po. Opo. Saan kaya dito mas Pwede po maliit kung lang? saan yung gusto Gusto niyo po. namin. Po. Ito kaya, maganda Ito, po, no? pwede po. Okay lang sa inyo po? Po. Bili namin yan. Isa lang muna. Ayan guys, tikman natin. Ayan, kung paano magsandok si Bossing Pet. Ayan. Galing, oh. Pusay, oh. Tsaka po yung taho natin ay medyo mainit pa po. Oh, mainit pa talaga. Oh, bumabasa. Paano kung diabetic ang kuan? Medyo konti lang yung ano, no? Konti lang yung Sweet niya. maging Arnibal niya. para kumbaga pangpalasa lang po sa kanyang taho. Okay, kontiin nyo na lang, Bossing Pet, kasi hindi kami masyadong mahilig sa tamis. Sige po. Tsaka meron man din yung benefits na makuha sa tamis. Oo nga pala, sabi mo kanina, Bossing Pet, no, yung patamis nyo po, meron niyang maskubado, no? Opo. Tsaka meron siyang 20% na honey. Tama po, no? Opo. Sabi niyo po kanina. Tsaka meron siyang vanilla, caramel, at sugar na 30%. At tsaka yung 50% niya daw po, yun yung maskubado. Organic, 100% yan. Oh, ganda, oh. Tsaka yung balls niya daw po, ito yung pearl o mga tapioca balls at tsaka buba pearl. Tsaka kunin natin yung Opo. straw. Mainit po talaga, oh. Sarap nito, Bossing Pet. Opo. Tara. Masarap yan po. Kainin muna namin. Sige po. Kainin ko pa pala. Thank you po, Bossing Pet. Matikman namin yung taho mo. Tara. Hello guys. Ngayon po ay titikman natin yung taho ng special guest natin na si Armando Hingpit. Ito po guys. Ang sarap po talaga nito. Oh. Tamang-tama lang yung timpla niya kasi maliit lang yung sweet na nilagay natin. Tsaka gusto ko pa nga taho lang talaga pero masarap kapag may sweet na siya kasi may ano to sabi niya nga pa nga maskubado sugar nilagay niya is 100% at saka na organic po yan. Tsaka yung sweet nito meron pa ding 20% na honey. Wild honey daw po, hindi nag-expired yung honey kasi wild siya Tsaka may tapioca balls in buba. Tsaka yung tahon niya, sarap talaga. Ngayon po guys, tuturuan ko po kayo kung paano po ang proseso na tamang pagkain ng taho. Okay, ganito ha. Tignan nyo po. Lagay ko muna. Buksan ko muna tong straw. Yan, kunin natin dito. Tsaka yan. Tsaka ilagay natin yung straw. Huwag yung sipsipin ka agad. Kasi may nakikita ako sa iba, sinisipsip ka agad. Nauuna yung tamis. At saka yung iba naman, sisipsipin, pinapatuwad pa kaya natatapon. Kaya ito yung proper. Tsaka yung ihalo mo, i-mix mo talaga. Ihalo mo yung ano niya para mag-match yung tamis. I-mix mo yan sa loob. Ayan. Pwede mong ganyanin. Pwedeng ganyanin. Pwedeng ganyan. Ayan. Kapag nahalo na po yan guys, nag-match na yung sarap niya sa taas. Pwede kang uminom sa gitna. Sarap ng taho. Guys, ang sarap po. Para po sa mahilig na kumain ng taho at sa may plano pang kumain ng taho. Konting kaalaman po, ang taho pala guys ay isang tradisyonal na pagkaing Pinoy. Nagawa po sa malambot na tokwa, arnibal o tinatawag nilang sweet syrup, at sago pearls. Sarap. Bukod sa pagiging masarap at madaling kainin, marami ding benepisyo ang taho. Ito po ay rich in protein o mayaman po sa protina. Nang mahalaga para sa pagbuo at pagkukumpuni ng mga selula sa ating katawan. Ang taho ay mababa din sa taba o low in fat. Ng magandang alternatibo para sa mga nagbabantay ng kanilang timbang. Sa mga matataba po dyan na gustong manatili yung pagpapayat o kumain na po kayo ng taho.
Sarap talaga guys. Hindi nakakasawa. Mainit pa nga oh. Kaya source of calcium din po pala ito. Mahalaga kasi ang calcium guys para sa kalusugan ng buto at ngipin. Guys, naglalaman din po pala ito ng iron na mahalaga para sa produksyon ng red blood cells. Sarap. At pag-iwas sa anemia. At sa sago din po pala guys, meron din pong benepisyo nito. Katulad ng nagbibigay ng dietary fiber na tumutulong sa maayos na pagdumi at digestion, tinatawag nila na good for digestion. Go. Guys, ang arnibal din po pala o sweet syrup ay meron din po palang benepisyo na makukuha. Ito ay ang energy booster. Nagbibigay po ito ng mabilisang enerhiya. Dahil po sa asukal na taglay po nito. Plant-based food din po pala ito. Para sa mga nag-i-aim ng plant-based diet, ang taho ay isang magandang opsyon. At higit po sa lahat, affordable at accessible. Dahil po ay madali itong mabili at murang-mura lang po. Kaya po, accessible po ito sa maraming tao o tinatawag po nilang presyo pangmasa. Tips lang po guys ang regular ng pagkain ng taho bilang bahagi ng balancing diet ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng magandang kalusugan. Kainin natin uli yung taho. Sarap ng taho. At meron din po pala guys, ito po ay pangpaganda ng kutis, good for the heart, at 25% po na makatulong sa cancer. At pangpa-enhance po sa ating brain. Kaya sa mga estudyante dyan o nag-aaral, kumain tayo ng taho. Ito po yung marirekomenda po namin sa lahat po. At saka nga pala sa mga diabetes po dyan o diabetic, wag nyong haluan ng sweet o syrup niya o sweet syrup kasi diabetic po kayo o ano kayo sa tamis. Pwede siyang taho lang o soya. At sa mga magpapadagdag ng sugar o pwede damihan nyo kasi marami din po palang benepisyo. Kaya guys, sa hindi pa kumakain ng taho o baka dapat subukan nyo po ito o sa nagbabalak pala ngayon nakakain na po ng taho. Very good po yun. Nire-recommenda po namin talaga sa inyo yung pagkain ng taho. Kasi marami pong on benefits o mga benepisyo nito na makukuha para sa ating kalusugan. Kaya guys, uubusin na natin to kasi nabibitin ako eh. Kaya nga sana malaki na lang yung in-order ko. Maliit na sayangan ako. Pero ubusin ko na to guys. Sarap talaga ng taho. O nga pala guys, ang naglalakho po dito, yung special guest natin kanina na si Boss Armando Hingpit. Monday to Friday po, nandito po siya sa round ng ating Crocodile Park. Iikot nyo muna natin yung para makita nyo po dito. Pwede kayong magpasyal dito ng umaga, magja-jogging and walking po kayo dito. Marami nagja-jogging po dito. And sa hapon naman po, pwede kayong mag-picnic. Pwede kayong maglagay ng tent dito at dalhin yung sasakyan o mga anong service nyo po. Punta lang po kayo dito. Napakalawak at makahinga tayo ng preskong
masarap na simoy ng hangin. At sa Sabado at Linggo naman po, sila ni Boss Ronald and Boss Kenen at Boss Ruben ang nagtitinda ng taho. Dito po guys, makikita nyo po sila dito na may nagbibenta ng taho. Araw-araw po, may naglalako ng taho dito. Kaya guys, ano pa yung hinihintay nyo? Punta na po kayo dito! Tara guys, hanapin natin yung special guest natin na nagtataho. Samahan nyo po kami. Let's go! bilhin natin sunod yung GoPro 360, maganda yan siguro, pero hindi tayo makaedit. Pero yung ko na lang muna boss, iPhone pang edit lang ba, pang edit, pang video. Nakamura lang. Lagi pala tawag pa rin boss. Passport pa dito boss.
kunin lang natin ang 40 minutes. 40 minutes sa ganyan. Oo. Mag-interview naman tayo mamaya. Oo, mas maganda yung sobra-sobra. Para Punta ba tayo sa Paramount? saan banda doon? Sige, ikutin lang natin yan.
10% na lang. Kasi magkukuha pa tayo ng video. Ano gusto? Charge, para ma-charge pa natin doon. Saan tayo mag-charge nila? Ayun o, maglabas na siya. Sige na lang. Sige na lang ano. Soccer. O, soccer. So, may binubos ka ha. So, dyan na yung lalabas namin. Liit lang din yan dyan. Laro pa. Until
sexual. Accident na eh. Kulang kamay. Sugal, mga manok, bawal. Sabong. Oh, Bawal yung paano. tsaka kuwan po siya. Copyright na sounds. Nakakuha ka ng hindi sa iyo na siya pa rin. Pero talong, tahong. Talong naman ang bininta niya, boss. Sa taho. Oo. Tingnan mo yun, si... Ano niya yun? Million views na, boss. Hindi ka, boss ba? Magkuhan yun. Hindi taho mo yan. Dito ka lang sa crocodile, magkuhan ka lang. Oo. Tapos yung laman pala yan, no? Talong. Talong. Sabi mo to. Talong. Ilagay talaga niya sa baso at talong. Ano luto ko na talong? Hindi, hilaw pa. O, yung taong din. Yun din.
kilala ang boss, kinamayan naman boss. Dapat meron sa record din na kuha no? Oo. Pas. Next na lang eh. Percent na lang talaga boss.
pangatlo na, di ba? Pang-apat, makuha na natin. Pwede ka nga boss, mag-practice ka na mga benefits ba? Practice lang. Practice ko lang, tignan ko na lang yung benefits niya. No? Kada kain mo boss, iwan ka sa kanila. I-explain mo anong benefits ng Yun nga boss, pagkain. yung okra, lagay natin sa mesa. Hiramin natin ito kay Kuya. Okra, tapos pagkatapos ng okra, Oo. kunwari okra. Lagay natin na sa mesa, pero ano, hindi natin dito yung Kuya Cesar o ano, di ba? Okra. Dito kasi lagay tayo ng tubig. Hindi babad yung sa tubig. No? So yung pag-inom mo sa mga diabetes, yung gusto, maraming gani yung dito po kasi health naman yung Kuya. Diba? Basta rin para sa benefits. Tawa-tawa? Pwede din, nagkain natin ito. Kung natin ang mga tawa. Mas biyak pa. Kasi walang tubig. Yeah, sa mukha siya. Diba? Tsaka yung Korean. Tsaka sa Korean boss, magbaba talaga ng papataas ng dugo sa isipin. Ang mga 5, mga 3 na lang siguro may iwan natin. Saan yung banda sa nila? Jangan? Sige, sabihin mo lang dati. Ano oras ako doon pupunta? Alas 6? Umaga? Doon na lang magkape. Dapat ang sitwasyon. Kailangan natin sandali mo lang Yung kay ano, yung kay isahin niya yung kaya natin ang bato. Lagyan niya ng highlights. Oo, kung ganyan boss. Kakanta-kanta rin niya, no? O lagyan niya ng music. Okay lang ba yan yung kay Meta? Hindi yan maano ni Meta? Yan nga ang kwan. Yan nga ang kwan ko sa kanya problema. Baka Baka maano, ma-restrict ko rin Meta. Baka darating ang panahon ba na restrict na. Oo, kasi nakikita ko wala naman silang verified mga vlogger, no? Wala silang include na mga video, no? Hindi no? Kuwari, ayan po sila, yan talaga. Kwan kasi yan ang experience nila na restrict na sila. Hindi na rin nila nilagyan ng music. Kasi ako nang bahala boss. Pero yung sounds kasi boss, sa vlogger kasi yung sounds na yun. Yung kwan nga, yung acoustic, yung gitara, nag-sounds na sa gitara niya. Hindi man kwan niya restricted. May advertise niya siya. Naka-sound siya pero kwan siya, hindi original. Kumbaga, gitara lang siya na ayun yung sound. Kwan siya. Simple siya.
kuno taga-traso ani ba? Salamat po. Thank you. Ayos. Okay. Ano boss? Okay na. Thank you so much boss. Bye-bye boss, bye-bye. Ingat, ingat. Klase ka boss Jack. Ay boss. Bye-bye, bye-bye boss, bye-bye boss. Thank you so much si Boss Hingpit natin. Nagpadala sa atin ng tao. Ayos. Boss tingnan. Tingnan sa. Thank you boss, sus. Kami kaya din magpasalamat sa iyo ng marami. Ang bihira.